Ay nako, puntahan na natin 'tong, pagpaparamdam ni Kulaong. Aba lumabas si Kulaong, nagpakita si Kulaong na naman. Hindi talaga makatiis na hindi makapag-SOCMED. Oh, at siyempre panloloko na naman ang kanyang, ginawa. Panloloko na naman 'to, gagamitin na naman 'to sa panloloko. Gagamitin na naman 'to sa katarantaduhan. Gagamitin na naman 'to sa pambubudol. Pangit na sounds, tanggalin na lang natin. Eto, ginamit na naman ni Kulaong, yung, kanyang kunwari ay pagiging pilantropo o yung kanyang, kunwari ay pagiging, mabuting tao. Ginamit na naman ni Kulaong. Pero yan po, alam naman natin na hindi nauubra yan, Kulaong, yung mga ganyang pagpapanggap mo. Kahit ano pang gawin mo ngayon, kahit na ibigay mo pa, talaga kunwari talaga mamigay to ng tulong, kahit mabigay pa to ng tulong ngayon, wala na pong dating. Hindi na po ito papaniwalaan. Bakit? Alam naman natin na kriminal to eh. Diba? Alam naman natin na itong si Kulaong mambubudol. Ito, ayan, lahat ng pinapakita na yan ni Kulaong, lahat yan puro katarantaduhan. Yung mayaman challenge na yun, para lang din siya ay makilala. Para lang din siya ay ma-recognize. Matalino talaga tong si Kulaong sa pagpapanggap. Matalino talaga, matalino din to sa pangtatarantado. Matalino po talaga to sa mga katarantaduhan. Yan po si Kulaong. Lahat po yan, puro para lamang sa pagpapakilala niya as Marcos. Yung mayaman challenge na yon, hindi po yan, hindi po talagang yan para lamang sa makatulong o para lamang gisingin ang mga mayayaman daw nating kababayan para tumulong. Hindi po. Lahat po yan ay para po sa katarantaduhan ni Kulaong. Para po yan sa kanyang pansariling interes lang. Lahat po yan ay para sa pagpapanggap niya as Marcos. Effective naman kasi nga nakilala talaga siya na Marcos, di ba? Nakilala siya diyan. Pero lahat po yan may kaakibat na kasamaan. Yung mayaman challenge na yan hanggang ngayon, may utang pa yung mayaman challenge na yan na bigas. Hindi pa nababayaran. Hanggang ngayon, may utang pa po yan na kalabasa, yung mayaman challenge na yan, hindi pa rin po nababayaran. Kaya pangit yung mayaman challenge ni Kulaong na yan kasi hindi yan purong pagtulong. Ang daming naperwisyo ni Kulaong dyan sa mayaman challenge na yan. Kasi ang style dyan, kunwari sinabi mo, mamimigay ka 10 sakong bigas. Dodoblehin yan. Si Kulaong mamimigay ng 20 sako ng bigas. Sa kasamaang palad, napakarami pong sumagot dyan sa mga mayaman challenge ko na yan na hanggang ngayon, hindi po binibigay yung challenge na dodoblehin ni Kulaong yung mga bigas na ipapamigay. Ganun po yun. Kaya nga, ito sabi ko, puro katarantaduhan to si Kulaong Gagamitin niya na naman kunwari yung mga humanitarian niya na yan. Diba? Okay lang sana kung hindi ka nambubudol. Okay lang sana kung hindi ka nag-human trafficking. Okay lang sana kung hindi ka nangloloko ng mga OFW. Okay lang sana kung binayaran mo yung mga utang mo sa mga mamis. Okay sana yun. Yung mayaman challenge mo, sige, gawin mo ng gawin.
Ah, pero may bibigyan ka na isang supot ng gatas. Pipicturean ka pa, hihiyain ka pa sa lugar nyo. Ito'y maliwanag na porn. Poverty porn po. MLM Mayaman Challenge. Poverty porn yung ginagawa ni Kulaong na yan. Maliwanag na poverty porn yan. Hindi po yan na pagtulong talaga. Kunwari lang na tumutulong. Pero gagamitin ng mga tao para sa kanyang pansariling pagsikat. Yan ang gawa ni Kulaong. Pero may nakatanggap ka ng ganyang kaliit na gatas. Magkano lang yan? O, pipicturean ka pa, pati anak mo. Ihihiyain ka. O, nangangati na naman kamay niya sa pagsusugal, hindi marunong mahiya si Kulaong. Yun nga, o katulad niyan. O, meron na namang mga magbibigay dyan ng pera. Meron na namang mga mabubudol na mga mamis. Lilipas sa mga panahon yan. Yang mga yan, lalabas yan. Sasabihin nila, nabudol kami ni Kulaong. Ganyan ang mangyayari niyan. Maiikot na lang ng maiikot. Parang cycle na lang. Kaya hanggat itong si Kulaong, hindi po nakukulong to, hindi po to titigil sa pambubudol. Tapos ginamit pa yung ano diyan ni Yorme. Ginamit pa. O ngayon, ito yung sinabi ni Kulaong kay Yorme. Nasaan video na nagbigay ka ng bigas kay Isko? Andyan, hanapin mo. Nasa YouTube yan at saka nasa Google. Oscar. Dalawang beses ako nagbigay ng bigas kay Isko. Anong edited? O lumayas ka rito, basher ka ang aga-aga mo, Oscar Sabilaw. Gawa ka uli ng bagong account, gonggong. Gusto mo, pagbuhuling ko pa kay ni Isko eh. Diba? Pagbubuhuli ni Isko, kaya mo bang sabihin sa harapan ni Yorme yan? Pagbubulin daw si Yorme. At yung nagtanong. Diba? Eto, ako na po nagsasabi sa inyo, totoo naman nagbigay ng bigas. Totoo naman. Nagbigay talaga ng bigas. Kaya lang ang problema, yung pong nagbayad doon sa bigas na yun, ibang tao, hindi si Kulaong. Pero ang credits kay Kulaong. Yun po ang problema. Totoo naman yung 200 sacks of rice. Kaya lang nga, may naperwisyong ibang tao. May naperwisyo po na mga inutangan ni Kulaong para lamang makapagbigay ng bigas, hindi naman na po nabayaran. Hanggang nakulong, hanggang makalaya, hindi po binayaran. Si Kalabasa Queen nga nung nasa Malaysia ako, chat ng chat sa akin. Sabi, sir, baka pwede po makahingi ng sa inyo, ng tulong. Kasi hanggang ngayon, di pa po kami nababayaran ni Francis Leo Marcos. Humihingi ng tulong sa akin para sabihin ko daw kay sabihin ko daw kay Kulaong. Nakakulong na si Kulaong noon. Para daw masabi na yung Kalabasa hindi pa nababayaran. Yan ang sinabi sa akin noon. Sayang nga late ko na nakita tong pagsasabi niya na to nang hindi maganda kay Yorme. Kasi si Yorme ay napakabait ng tao na yan. Saka napaka mababang loob. Ano yung sasabihan mo na ganyan?
na pagbubuhulin mo si Yorme sa kayo nag-comment? Diba? Hindi naman na kailangan yun eh. Ano bang silbi nung sinabi mong pagbubuhulin mo si Yorme saka yung nag-comment na yan sa'yo? Oh, eto chata namin ni Nanay Mary Ann Faustino Victory. Oh, eto po. Okay, eto. Ito yung chat sa akin ni Nanay. Nagka-chatan pa kami niyan patungkol sa kalabasa. Babasahin ko na lang po. Babasahin ko na lang po yung chatan namin ni Inay Mary Ann. Anak, nag-chat sa akin si Kalabasa Queen. Naniningil sa utang daw ni FLM. Ako ang sinisingil, wala naman akong kinalaman doon. Dahil ang sabi daw ni FLM, ako daw ang magbabayad. Eto, si Nay Mary Ann, nakachat ko yan tungkol sa kalabasa. Sabi ko, opo Nay, nagchat din po sa akin, humihingi ng tulong para makontak si FLM doon sa loob po ng kulungan. Ang sabi ko, hindi naman po yun makokontak doon. Hanggang nakamatayan na to ni Nay Mary Ann. Ang alam ko, binayaran ni Nay Mary Ann ng hindi full. Konti lang ang binayad ni Nay Mary Ann. Para lang kasi naawa din siya kay Kalabasa Queen. Kasi nung panahon na yung pandemya, ang sabi ni Kulao, sige, dali mo lahat ng kalabasa mo rito, papakyawin ko. Babayaran ko, ipapamigay ko. Dinala naman ni Kalabasa Queen doon sa Melegrand. Si Jolo Revilla nga, nakatanggap dyan Pero ang problema nga, hindi binayaran ni Kulaong. So, anong silbi ng mayaman challenge mo? Anong silbi ng humanitarian mo? Kung nakaperwisyo ka naman ng mga negosyante. Baka pag nakaharap niya si Yorme, hindi niya magawa. Baka siya pitikin nun. Oo, si Yorme, mabait yun. Pero sa mga walang hiyat, mga lumalabag sa batas, nagagalit yun. Alex Eastery, OFW ako pero hanggang ngayon hindi ko narinig si FLM na binudol ako. Inggitero lang kayo. Ginamit nyo si FLM sa content nyo. Pinagkakakitaan nyo siya sa paninira nyo. Ang tanong, may bubudulin ba sa'yo? Kasi kung ikaw wala kang pera, wala kang milyon-milyon, hindi ka talaga bubudulin ni Kulaong. Totoo yun. Na hindi ka talaga mabubudol ni Kulaong kasi wala kang pera. Kasi ang target ni Kulaong, yung mga matatanda na maraming pera. Talagang pagkakakitaan ko to. Gago. Sino ba nagsabing hindi ko to pinagkakakitaan? Ay, nako. Epal ka pa kasi dito Dapat di ka na nagko-comment ng kabubuan mo. Tanungin mo muna sarili mo, may mabubudol ba sa'yo? Talagang hindi mo kilala yan. Talagang hindi mo maririnig yan. Lalo kung wala kang pera. Kung ikay OFW, kumikita lang ng 30 mil hanggang 50 mil buwan-buwan, ay hindi ka bubutulin. Chicken feed ka lang kay Kulaon. Sabi ni Kulaong, peanut. Ang gustong-gusto ni Kulaong, yung mga milyonaryo. Yung mga may asawang puti. Yan ang gusto ni Kulaong na binubudol. Ay, nako. Kung ikay nagtatrabaho diyan bilang driver, boy, utusan, nako, wala talaga. Hindi ka talaga mabubudol ni Kulaong.
Safe ka, safe ka. Nasaan ba tong tukmol na to? Tignan ko nga kung nasan tong... O, Roblox pa nilalaro mo. Tanda-tanda mo na, naglalaro ka pa Roblox. Oh. Tinitignan ko. May channel siya. Pero wala namang kwenta yung mga upload. Oh, kumakain siya suman. Ayan, may suman siya. Asan ba to? Mukha nga wala mabubudol sa'yo si Kulaong. Hindi ginto yung kutsara mo eh. Ate Katrina Lab, hello po. Oh, 'di ba? Pahiya ka daw sabi ni Hunter. Ate Rebecca, mayabang. Grabe sa yabang. Ayun nga. Oh, so paano po ako magpapaalam na sa inyo dito sa ating live stream na ito? Mamaya na lang po ulit sa Kulaong time. 11:30 po tayo naka-schedule ng Kulaong time. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.